Ang nakaraan matapos na makapagdesisyon ni Gudesang na maging isang sundalo ng ating bida, at tuluyan na maging isang miyembro ng Pantheon Guild at matapos ng mahabang araw ng kanilang pagsasanay. Kaya mula sa di kalayuan na lugar at makulimlim na panahon, matapos ng kanilang pagsasanay, ay may isang dilaw na lagusan na naman ang nagbukas at ito ay kanilang papasukin, ng tanging mga sundalo lamang ng ating bida. Kaya sa lugar na iyon ay may dalawang tao nag-uusap tila tinatanong ng isa, kung ang lagusan ba ay sila lang na mga nagsanay ang papasok. At ang taong nagtatanong ay walang iba kundi si Hari ng Hunter Association. Dagdag pa niya sa tanong niya kung mula sa pagpasok nila sa dilaw na lagusan ay kasama silang dalawa na si Jagdspin na kasalukuyang nasa kanyang ulo na tila hindi ito umaalis sa kanya. At ang kanyang tinatanong ay si Kim Jinso, na nagdesisyon at napag-utusan na samahan ang ating bida para pasukin ang dilaw na lagusan, habang hinihimas ang kanyang sandatang maso, at biglang sambit ni Hari na parang nahihiya na galingan niya Manager Jinso. Matapos ng kanilang pag-uusap nila Hari, ay kasalukuyan na silang nasa loob ng gusali kung saan ay kasalukuyan pa itong ginagawa at kung saan ay nandun ang lahat ng sundalo ng ating bida na kanyang pinagtipon, at biglang sambit ng ating bida sa kanila na, kayong mga sundalo na napatunayan ang kanilang halaga bilang isang sundalo sa loob ng 4 na linggo. At dagdag pa ng ating bida mula sa kanila na pinupuri sila, na wala na siyang masasabi pa sa kanila patungkol sa pinakita nila nung nakaraang 4 na linggo. Pero ngayong ay oras na para tunay nilang ipakita sa ating bida ang tunay nilang nakuha at natutunan patungkol sa kanilang pagsasanay. Kaya ganon na lang kaseryoso na nakatayo at nakikinig ang mga ito, mula sa sinasabi ng ating bida sa kanila na parang handang-handa na sila para ipakita sa ating bida ang natutunan nila, kaya biglang sambit nito sa kanila na ngayon ay papasukin nila ang lagusan na bumukas at karaniwan sa mga gantong lagusan ay may mga makakaharap silang ayaw natin na makaharap. Pero sa oras na makapasok sila dito, ay mapagtatatantong nila kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging sundalo ng hari ng Lionheart Kingdom, at sambit pa ng ating bida sa kanila, habang seryoso itong pinapakinggan nila mula sa sinabi ng ating bida sa kanila. Kaya malakas na pasigaw na sinabi sa kanila ng ating bida, na mula sa lagusan na kanilang papasukin ay makakaharap nila ang kabanalan, na kung saan ay pinaglilingkuran nila. Kaya malakas nitong sinigaw ang pangalan ng kanilang guild, na Pantheon Guild, at kanyang sinabi sa kanila na uumpisahan na nila ang pagpasok sa lagusan. Kaya matapos sabihin ng ating bida yun sa kanila at mula labas ng lagusan, ay sisimulan na nila ang pagpasok at may bilang silang 49 na sundalo na may ranggo na D-rank kasama ang isang Hunter Association na si Kim Jinso at ang huli ang ating bida. Kaya habang isa-isa nang pumapasok ang mga sundalo ng ating bida mula sa dilaw na lagusan, ay binabantayan ito ni Hari at ang nasa kanyang ulo na si Jagdspin. Kaya mula sa pagbabantay nila sa pagpasok ng mga sundalo, ay biglang sambit ni Hari sa kanya na huwag siyang masyadong mag-alala patungkol dito, at dagdag pa niya na kasama nila ang ating bida at walang mangyayaring masama sa kanila. Ngunit sa pag-aalala ni Jagdspin, mula sa kanilang patuloy na pagpasok sa lagusan ay biglang may lumabas sa kanyang system na may problema sa ginagawa nila at sa lagusan. Kaya biglang sinabi ni Jagdspin kay Hari na ang bilang ng mga sundalo ng ating bida ay 49 lamang at ang ating bida ay 1, at si Kim Jinso ng Hunter Association bilang tagapagbantay kaya ang bilang nilang lahat dapat ay 51, at patuloy pa din binibilang ni Hari at patanong niya na kung ano ang problema. Kaya biglang nilabas ni Jagdspin ang screen mula sa harapan ng mukha ni Hari, at kanyang sinabi dito na ang bilang nilang lahat ay 51, ngunit ang pumasok sa gate ay 52, kaya ganun na lang ang pagtataka ni Hari mula sa sinabi at sa nakita niya sa screen. Kaya mula sa screen, ay makikita natin ang isang lalaki sa hulihan, na kung saan ang dahilan kung bakit sumobra ang bilang nila mula sa pagpasok sa lagusan. At biglang tanong ni Jagdspin kay Hari na kung sino ang huling pumasok sa lagusan. Kaya agad na lumabas sa system ni Jagdspin na may emergency na kailangan gawin, kaya mula sa ulo at kinakatayuan nila ni Hari ay agad siyang tumalon at lumipad papunta sa lagusan, dahil sa parang may mali sa nangyayari, na siya naman kinagulat ni Hari mula sa ginawa ng robot. Kaya mula sa kinakatayuan nila, ay makikita natin na patuloy ang paglipad at paglapit ni Jagdspin, mula sa dilaw na lagusan at biglang sigaw ni Hari sa kanya na hintayin siya nito. At tuluyan nang nakalapit at nakapasok ng lagusan, na kung saan ay iniisip niya na may kakaibang mangyayari.
Matapos nun ay mabilis din tumatakbo si Hari para sundan ang robot na si Jagged Spin, na siyang kinagulat naman ng mga tagapagbantay ng lagusan dahil sa malakas na pagsigaw ni Hari at sa pagmamadali nito. Kaya nang makalapit at saktong papasok na si Hari sa dilaw na lagusan, ay biglang nag-iba ang itsura ng kanyang mukha na para bang hindi siya nakapasok dito at tumama lamang ang kanyang mukha sa lagusan at tila sobrang lakas ng patama ng mukha niya dito, dahil din sa bilis ng kanyang takbo para pumasok sa lagusan. Matapos nun ay ganun na lang ang pagbagsak ni Hari sa lupa, dahil sa hindi siya nakapasok sa lagusan at tila tumama lamang ang kanyang mukha dito, na naging dahilan ng pagkabagsak at pagkahilo niya na lubos naman kinagulat ng mga gwardya ng lagusan mula sa kanilang nasaksihan. Kaya mula sa pagkabagsak ni Hari, ay agad niyang tinignan ang lagusan at nagtaka mula dito, dahil sa hindi siya nakapasok at ganun na lang ang paghawak niya sa kanyang muka, dahil sa sobrang sakit ng kanyang naramdaman mula sa pagtama ng kanyang mukha sa lagusan. At mula sa pag-iisip niya bakit hindi siya nakapasok dito, ay bigla siyang nagtaka dahil sa parang may kakaibang nangyayari sa dilaw na lagusan na lubos niyang kinagulat at pinagtaka mula sa kanyang nasaksihan dito. Kaya mula sa kanyang pagkabagsak at nanatili pa din siya na nakaupo dito, ay kanyang sinabi na kung ano ang nangyayari sa lagusan na tila nang iiba ito ng kulay, at dagdag pa niya na ang bilang ng mana ng lagusan ay tila nang iiba at mas lumalakas. Kaya mula sa dilaw na lagusan at unti-unti itong nagkukulay pula, na kung saan ay lubos na pinagtaka ni Hari dahil sa nangyayari. At lumipas lang ang ilang minuto, ay tuluyan nang nag-iba ang kulay kaya ganun na lang ang pagkagulat ni Hari at tila ang mga gwardya na nakatayo malapit sa dilaw na lagusan ay nagsitakbuhan dahil sa nagbago ito ng kulay, at habang patuloy pa din na nakatayo si Hari sa harapan nito. Kaya ganun na lang ang pagtataka at pagkagulat ni Hari mula dito, na halos hindi siya makapaniwala na nangyayari ito at iniisip niya kung paano ito nangyari, dahil sa buong alam niya na ang lagusan na papasukin nila ay kulay dilaw pero ngayong ay naging kulay pula na. Kaya mula sa pulang lagusan, ay makikita natin na sa loob nito ay may isang palasyo na kung saan ay inaatake ng iba't ibang uri ng mga halimaw at demonyo. Mula sa pagsalakay ng mga demonyo dito, ay makikita natin ang mga sundalo ng palasyo na iyon na tila nahihirapan at natatakot, dahil sa pagsalakay sa kanila ng mga demonyo na ubod ng lakas para sa kanila. At nang tuluyan nang nakapasok ang ating bida at ang mga sundalo nito, na tila ay nakahanda na sa kanila ang mga halimaw at demonyo na parang alam ang kanilang pagdating mula sa lagusan. Kaya ganon na lang ang pagkagulat ng mga sundalo ng ating bida, mula sa kanilang nakita na tila hindi sila makapaniwala na demonyo ang kanilang makakaharap dito, at hindi mga normal na halimaw kagaya ng nakaharap nila ng una. Kaya biglang patanong nilang sinabi sa ating bida, na ang kanilang napasukan ay hindi normal na lagusan kundi isang lagusan ng mga demonyong halimaw, na kung saan makikita natin na patuloy pa din ang pagsalakay ng mga ito sa isang palasyo sa loob ng lagusan. Kaya ganon na lang ang pagkagalit ng ating bida mula sa kanyang nasaksihan dito, na parang pati siya ay hindi niya lubos akalain na ganito ang kanilang madadatnan sa dilaw na lagusan, kaya habang tinitignan niya ang mga ito ay kita ang pagkagalit at muhi niya dito. Ngunit iniisip na lang ng ating bida, dahil sa ito ang kanilang kakaharapin kaya kailangan nila itong tapusin, kaya malakas na pautos na sinigaw ng ating bida sa kanila na itaas nila ang kanilang panang at gumawa ng posisyon, dahil sa kanilang kakaharapin ay nagmula sa malagim na mahika. At inulit pa na sinabi sa kanila ng ating bida, na bilasan nilang itaas ang kanilang mga kagamitan na kanila sinunod agad, ngunit lubos naman pinagtaka ni Kim Jin-soo mula sa gitna nito na bakit nila kailangan gawin agad iyon. Matapos silang utusan ng ating bida, ay tuluyan na nga nilang nagawa ito at tila handang-handa na sila mula sa kanilang makakalaban, ngunit mapapansin natin mula sa posisyon nila at sa gitna kung nasaan si Kim Jin-soo na tila di pa din mawala sa kanya ang pagtataka dito. Kaya nang makita ng ating bida, na nakaposisyon na sila ay agad na sinigaw sa kanila ng ating bida na maglakad na sila paabante. Ngunit mula sa gitna ay patuloy pa din ang pagtataka ni Kim Jin-soo mula sa nangyayari at sa pag-uutos ng ating bida na umabante sila, kaya habang nangyayari iyon ay tinanong niya sa kanyang isip na bakit sila aabante kahit na alam na nila na ang pinasukan nila ay lagusan ng mga demonyo, dagdag pa niya na hindi ba mas maganda kung tatakbo na lang sila. Kaya mula sa patuloy na pagtataka ni Kim Jin-soo sa nangyayari, ay agad na nga gumawa ng unang hakbang ang mga sundalo ng ating bida na tila buo ang loob nila na sundin ang utos nito. At buo ang kanilang loob, kahit na alam nila na ang kaharap nila ay hindi lang basta halimaw kundi mga demonyo na mas malalakas pa sa kanila,
At mula sa paglalakad nila ay patuloy pa din iniisip ni Kim Jin-soo na parang hindi sila natatakot dito. Kaya makikita natin ang mga sundalo ng ating bida, na buo ang kanilang loob at may determinasyon patungkol sa kanilang pakikipaglaban dito, at tila nanlilisik ang kanilang mga mata at nag-uusok mula sa determinasyon nila. Kaya mula sa kanyang pagtataka dito, ay bigla may lumabas na blue screen sa kanyang harapan na lubos niyang kinagulat mula sa nakalagay dito at tila ito ang sagot mula sa kanyang pagtataka. At napamura na lang siya mula sa nakalagay dito, tila ang lahat ng sundalo ng ating bida ay kanyang biniyayaan at pinagkaloob ng lakas ng pangangatawan, ng kanilang mga balat, katalinuhan katapangan at iba pa na halos magagamit nila mula sa kanilang pakikipaglaban, at napatanong na lang si Kim Jin-soo na ang binigay sa kanila ng ating bida ay mas higit pa sa pagiging commander. Kaya mula sa pagkaabala ng mga demonyo sa pagsalakay nila sa palasyo, ay agad silang napatingin sa kanilang likod na kanilang napansin at kinagulat dahil sa may paparating sa kanilang likuran. Kaya matapos na mapansin ito ng mga demonyong halimaw, ay walang pagdadalawang isip na tumakbo para atakihin ito mula sa kung saan ay patuloy ang paglalakad paabanti ng mga sundalo ng ating bida. Makalipas ng ilang minuto ay nakikita na nila sa malapitan ang mga demonyo, kaya agad na inutos sa kanila ng ating bida na itaas nila ang kanilang panangga, dahil sa papalapit na ito sa kanila at maghanda sila patungkol dito. Kaya nang tuluyan yan nang makalapit ang isa sa mga ito, ay agad na sumigaw para atakihin ang mga sundalo ng ating bida mula sa kanilang posisyon. At mula sa mabilis nitong pagtakbo, ay agad inatake niya ito gamit ng kanyang ulo na parang tinoro ang panangga ng isa sa mga sundalo ng ating bida, na tila sa sobrang lakas at bilis nito ay pwedeng magdulot ng pagbagsak ng sundalo. At mula sa ginawa ng halimaw na pag-atake gamit ng kanyang ulo, ay tila hindi tumalab ang bilis at lakas niya mula sa panangga ng sundalo ng ating bida, dahil sa ubod ito ng tibay at dahil din sa biyaya na pinagkaloob sa kanila ng ating bida. At kanila pang ang pinagpatuloy ang pag-atake dito, ngunit parang walang nangyayari dahil sa sobrang tibay ng panangga nito, na halos ang malakas na hampas mula dito ay wala man lang nangyari. Kaya mula sa pangyayari na iyon, ay mas lalo pang nagtaka at nagulat si Kim Jin-soo mula sa nasaksihan niya dito at napaisip siya na ang mga A at B rank ay nahihirapan para kalabanin ang mga gantong uri ng mga halimaw, ngunit ang mga kasamahan niya na tanging D rank lamang ay nasisalag lamang gamit ng kanilang buong lakas. Kaya pamura na patanong sa kanyang sarili na anong nangyari sa loob ng 4 na linggo nilang pagsasanay, na halos hindi siya makapaniwala sa nasasaksihan niya mula sa mga kasamahan niya, habang ang ating bida ay inutusan silang umabante kahit na paisa-isang hakbang lamang. Kaya kanilang sinunod agad ito, na tila ang bawat paghakbang nila ay mabigat at nababalot ng malakas na kapangyarihan. At dagdag pa ng ating bida, na sa pag-abante nila ay itulak nila ito at saka gumawa ng pagbawi na atake, mula sa mga demonyong halimaw at wag nilang bigyan pa ng pagkakataon para umataking muli, na tila nagagawa naman ng maayos ng kanyang mga sundalo. Kaya dagdag pa na utos sa kanila ng ating bida, na atakihin o patayin nila ito kung sakaling bukas ang depensa ng mga halimaw, at sa oras na iyon ay may isang halimaw ang nakahiga sa lupa at ang halimaw na ito ang una ding umatake sa kanila at una din mamatay, dahil sa paghiga nito ay nakaabang na sa kanya ang sundalo ng ating bida para patayin siya na tila buo ang loob at walang takot na gawin ito. Kaya agad nang tinusok ng sundalo ng ating bida ang halimaw, na nagdulot ng pagtalsak ng dugo nito at ng pagkamatay nito. At ang iba pang mga halimaw, ay patuloy pa din sa pag-atake sa mga sundalo at patuloy din ang pagtulak nila dito at pagpatay sa mga ito. Kaya matapos na mapatay ng mga sundalo ang iilan sa mga halimaw na umaatake sa kanila, ay kita sa kanilang mga panangga ang dugo mula dito at sinabi sa kanila ng ating bida na ipagpatuloy nila ang paglalakad paabanti na kanila naman sinusunod habang nababalot ng enerhiya at determinasyon. Kaya sa patuloy nilang paglalakad paabanti, ay parang may napansin si Kim Jin-soo, mula sa malayo na siyang kinagulat niya mula sa kanyang kinakatayuan, na parang unang beses lang niyang nakakita ng ganito. At ang nakita ni Kim Jin-soo mula sa malayo, ay isang malaking demonyong halimaw na tila may hawak na malaking pamalo at sumisigaw pa, ay habang papunta sa kinarunan nila ang mga ito, kaya agad sinabi ng bida sa kanila na maging alerto sila. Kaya makikita natin sa malapitan ang malaking demonyo, na tila ubod na ng tanda ito. Kaya ganun na lang ang pagsigaw ng mga sundalo mula sa nakita nilang malaking demonyo na may hawak na pamalo.
At nang tuluyan na itong makalapit sa kanila at kasalukuyang naharapan na nila nakatayo ang demonyo, at biglang napaisip si Godesang na nasa harapan at kanyang sinabi na paano nila masasalag ang gagawin nitong pag-atake. Kaya mula sa pag-iisip niya kung paano niya sasalagin ang pag-atake na gagawin nito, ay agad na inangat ng malaking halimaw ang kanyang hawak na pamalo at sumigaw ito ng malakas, ay patuloy pa din ang pag-iisip ni Godesang na ang atake na gagawin nito ay katumbas ng isang A-rank. Kaya mula sa pag-iisip niya at sa malakas na pag-atake na gagawin ng halimaw, ay biglang nabago ang ihip ng hangin, dahil sa naging buo na ang desisyon niya na salagin ang atake na gagawin nito sa kanila. At ang grupo ng ating bida ay may 3 kapitan, at isa doon ay si Godesang na makikita natin na buo ang loob na salagin ang gagawing pag-atake sa kanya, habang nanlilisik ang kanyang mata dahil sa determinasyon nito. Kaya tuluyan na nga naibagsak ng malaking halimaw ang kanyang malakas na pag-atake mula dito, at kita natin kung gaano ito kalakas dahil sa hindi lang isang kamay ang gamit nito kundi 2. Kaya mula sa malakas na ginawang atake, ay makikita natin na nasalag niya ito at halos nag-iinit pa ang kanyang panangga matapos ng pag-atake sa kanya at kanyang pang-iinsulto na sinabi sa halimaw na ang ginawa niyang pag-atake ay tila mahina kesa sa ating bida. Kaya doon niya napagtanto na kaya nilang salagin ang gagawin nitong pag-atake sa kanila, dahil sa sagradong panangga na binigay sa kanila ng ating bida, habang nakaharap siya sa malaking halimaw na tila galit dahil sa nagawa niyang salagin ang pag-atake na ginawa nito. Kaya malakas nitong sigaw matapos ng kanyang pag-atake na parang gagawa siya ulit, habang napupuno ng galit. Ngunit mula sa kanyang pagsigaw, at mula sa di kalayuan ay dumating ang tauhan ng ating bida na si Jagged Spin, na tila naglabas agad ng isang machine gun na kung saan ay kanyang gagamitin para barilin ang malaking halimaw sa harapan ng sundalo ng ating bida. At agad na nga niya itong binaril mula sa malayo, na siya naman kinagulat ng mga sundalo ng ating bida, dahil sa pagpapakita nito mula sa kanilang pakikipaglaban at tila ang halimaw ay nagulat sa biglang pag-atake sa kanya nito na halos hindi niya alam kung paano iiwasan at sasalagin ang ginagawang pag-atake sa kanya. Kaya sa patuloy nilang pagtataka mula sa pagdating ni Jagged Spin mula sa gitna ng kanilang pakikipaglaban at kung bakit ito nandito, ay di nila namamalaya na ang ating bida ay tila kikilos na para tapusin ang malaking halimaw sa kanilang harapan kaya mabilis na tumakbo ang kanyang kabayo habang siya ay tumatayo mula dito. At bilang masayang papuri niya mula sa ginawang pagsalag ng malakas na atake na ginawa ng halimaw, na tipong siya ang tatapos sa buhay nito. Kaya mula sa pagtakbo ng kabayo, ay mabilis na tumalon ang ating bida patungo sa malaking halimaw at tila hindi isang atake lang ang ginawa nito, dahil sa nagkandahiwalay-hiwalay ang ibang parte ng katawan nito, na parang ginawa lang ng ating bida sa isang kisap mata. Kaya makikita natin ang pagbagsak ng ibang parte nitong katawan, habang nakatalikod sa kanya ang ating bida at ang espada nito ay nababalot ng liwanag. Kaya ganun na lang ang paglingon at pagtingin dito ng ating bida, habang nanlilisik ang mata at may bakas ng dugo sa kanyang muka. At tila ang tinitignan ng masama ng ating bida, ang mga halimaw na kasunod nito na halos takot at nagtataka matapos gawin iyon ng ating bida mula sa isang mabilis na pag-atake, kaya ganun na lang ang pagsigaw nila na ang malaking halimaw na kasama nila ay patay na at totoong patay na dahil lang sa isang atake. At dagdag pa ng halimaw habang nakatingin sa ating bida na may nagliliwanag na espada, na naging baliktad ang pangyayari at namatay lang ang malaking halimaw sa isang atake, kaya malakas nilang sigaw na masyadong delikado na sa lugar na ito. Kaya na malakas ding sinigaw ng isa sa mga halimaw na hinikayat niya ang iba pa niyang mga kasamahan na halimaw na tumakbo na sila, kaya mabilis na nga silang nagsisitakbuhan at isang demonyo ay parang batang takot at ang isa na kanina lang na nanlilisik ang mata kasama ang malaking halimaw ay ngayon natatakot na. Kaya ganoon na lang ang lubos na pagkagulat ng mga sundalo ng palasyo na kanilang pinoprotektahan, dahil sa nasasaksihan nilang pangyayari na tila ang mababangis na demonyo at tumatakbo na ngayon, kaya patanong na sambit ng isa na bakit tumakbo ang mga ito. Kaya nang makita nila na tumatakbo na ang mga halimaw na hirap silang kalabanan, at malakas nilang sinigaw at pinagdiwang na nagawa nila at nanalo sila mula sa laban nila sa mga demonyo, habang may luha sa kanilang mga mata dahil sa halos hindi sila makapaniwala dito. Kaya malakas ding sinabi nila sa ating bida, na nagpapasalamat sila dito dahil sa ginawa nitong pagtulong sa kanila na talunin ang mga demonyo na umatake sa kanilang lugar. At biglang lumapit ang isa sa mga namumuno at sinabi sa ating bida, na niligtas niya ang kanilang palasyo na Sparrow Kingdom at dagdag pa niya sa sila ay lubos nagpapasalamat sa kagitingan niya.
Matapos pang payayari iyo at tumakbo ang mga demonyo, ay biglang lumabas ang kanilang quest at nakalagay dito na ang Sparrow Kingdom ay nasa kasalukuyang pag-atake ng mga demonyo at kailangan nila itong protektahan mula sa Demon King, at meron na lamang silang nalalabing 1 linggo para tapusin ito. Kaya nang lumabas sa kanilang harapan ito at mabasa nila, ay ganun na lang ang pagtataka nila mula dito, dahil sa kailangan nilang protektahan ito mula sa Demon King at dagdag pa ng isa na akala niya ang pinasukan nila ay dilaw na lagusan. Matapos nilang mabasa iyon, ay agad na lumapit ang isa sa mga sundalo ng ating bida, at kanyang sinabi dito na meron siyang masamang ibabalita sa kanya, na agad naman niyang sinagot ito kung ano yun. At todo bigay niyang sinigaw sa ating bida ang kanyang masamang balita dito, na ang lagusan na kanilang dapat lalabasan ay biglang naglaho, na lubos naman pinagtaka ng iilan sa kanila dahil sa hindi nila ito napansin at saad pa nito na hindi na sila makakapagbalik pa sa mundo. Kaya agad na iniwan ng ating bida ang kanina niyang kausap para maglakad papunta sa likuran nila, at sinabi niya habang naglalakad na manahimik sila, wag sila basta-basta gagawa ng mga bagay na hindi naman dapat, na agad naman sinang-ayunan ng mga sundalo niya. Kaya nang tuluyan ng makarating ang ating bida at tumayo dito, ay biglang malalim ang kanyang iniisip mula kung saan nawala na lang ng basta-basta ang lagusan, na dapat kanilang lalabasan sa oras na matapos nila ang kanilang quest. At agad ding lumapit sa kanya ang tauhan niyang si Jagdspin at sinabi sa kanya, na may merong isang pangyayari na hindi nila inaasahan at meron silang bisita na hindi nila inaasahan at inaatake sila ng palihim, at biglang sagot ng ating bida sa robot na kaya siya pumunta dito dahil sa nalaman niya. Kaya matapos ibalita sa kanya iyon ng kanyang tauhan, ay agad itong lumingon sa kanyang mga sundalo at sinabi na kung sino ang makakapagpaliwanag sa kanya kung ano ang nangyayari, at tila di pa natatapos ang tanong niya ay agad na may nagtaas na ng kamay. At ang nagtaas ng kamay walang iba kundi si Gudesang at kanyang sinabi, na ang nangyari ay ang pag-iiba ng kulay ng lagusan at dagdag pa niya na ipapaliwanag pa niya na mas simple. Kaya kanyang sinabi na, ito ay bihira lang mangyari na kung saan ang isang mahirap na lagusan na kung saan ay biglang tumataas ang katangian at kakayahan nito, at hindi ka makakalabas dito hanggat hindi natatapos clear ang quest. Kaya matapos na marinig ng ating bida ang paliwanag sa kanya ni Gudesang, walang imak lang siyang sumang-ayon dito, pero ang nasa isip niya na hindi ba pwedeng tawagin ito na nagkataon lamang. Matapos ng pagpapaliwanag ni Gudesang patungkol sa bakit nangyari yung ganung bagay ay agad na sinabi ng ating bida, na walang magbabago sa plano nila at tatapusin nila ang quest nila, at biglang tanong ni Gudesang mula sa sagot ng ating bida at kanyang sinabi na, kung sigurado ba siya sa kanyang desisyon, kahit na may Demon King silang kakaharapin. Kaya biglang sinabi sa kanya ng ating bida mula sa kanyang tanong, na siya ay hari ng Lionheart Kingdom at pumatay siya ng 2 Demon King at mahigit na 30 na mga malalakas na mga demonyo, at patanong pa niyang dagdag dito na kung nagdududa ba siya sa katangian niya. Kaya biglang pagsang-ayon ng ilan sa mga sundalo niya at sinabi na, siya ang ating kamahalan at marami na siyang karanasan sa pagpatay sa mga halimaw at demonyo, habang napapapalakpak pa ang isa patungkol sa sinabi nga ating bida at masaya naman na marinig nito ang mga papuri sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na kaya nga siya dumating sa mundo para palaganapan ang banal na kapangyarihan. Ngunit sa papuri niyan, ay agad niyang sinabi sa kanyang isipan na sa oras na ito, ay hindi niya masisigurado sa kanila ang panalo laban sa Demon King na kanilang makakalaban. At dagdag pa niya habang nakapikit na nakatayo, na pero kailangan ng mga sundalo niya na maging solido at matatatag sa depensa kahit na anong mangyari, at kailangan nilang dumipende sa kanilang pananampalataya. Kaya sa kabilang dako mula sa loob ng lagusan, ay tila may 2 tao na nag-uusap patungkol sa ating bida na kung ano ang dapat nilang gawin. At ang 2 nag-uusap at ang violet na hiyas at ang matanda na kanyang tauhan, na kung saan ay makikita natin sa hiyas ang ating bida, at tila tumatawa ang hiyas mula sa nangyayari sa ating bida. At kanyang sinabi na mahina, at patuloy na nagiging mahina ang ating bida dahil sa siya ay tao lang, kaya gano'n na lang pagkagulat ng matanda mula sa kanyang sinasabi. Kaya biglang sinabi ng matanda na, kailangan na ba nilang simulan ng ritual para sa kanya, ngunit di pa man natatapos ang pagsasalita nito ay agad na hindi sumang-ayon ang master niyang nasa hiyas, at sinabi pa niya sa tanong ng matanda na hindi pa siya nawawala sa katinoan para gawin ang bagay na iyon. At dagdag pa niya na hindi na niya kailangan namang himasok pa, dahil sila ay mga nilalang lamang na may malaswang pagnanasa sa katawan, at ito ay gumagana sa loob ng mahabang panahon.
Kaya sambit pa nito na, ang ganun bagay ang nagbubuhay sa pagiging Demon King, ngunit makikita natin na may isang babae na may takip ang muka na kung saan ito ata ang nagsasalita sa hiyas. At ang huli nitong sinabi, na at ang bagay na ito ang papatay sa kanya, habang may nanlilisik na mata at nababalot ng kadiliman ang kanyang muka. At ating abangan sa susunod na kabanata, kung ano ang mangyayari sa ating bida at sa kanyang mga sundalo at matapos maglaho ang lagusan.